Parang gustong pagsisihan ni Lucas na hinayaan niyang makausap ni Clara si Zoe. Nag-aalala siya na magpadalos-dalos ito. Pero nagtitiwala naman siya kay Janice. Alam niyang hindi nila ito pababayaan. Kaya nga ang numero ng kaibigan ang idinayal niya. Habang naghihintay sa susunod na hakbang na gagawin ni Clara, ay nagmamasid siya sa kanyang paligid. Bawat eksena na maaaring mangyari ay ina-anticipate na niya. Bata pa lamang ay babad na siya sa mga trainings, kaya alam niyang sa mga ganitong pagkakataon ay kailangan niyang mapanatiling alisto ang kanyang utak at mabilis ang kanyang mga reflexes. Ang inaalala lang talaga niya ay si Zoe. Alam niyang napakapasaway nito. Hindi niya alam kung magagawa nitong makontrol ang emosyon. Mas lalong hindi niya alam kung makikinig ito kay Janice. "Huwag ka mag-alala, kaya kong sarili ko." Pagbibigay assurance ni Zoe kay Janice habang nasa daan sila patungo sa kinaroroonan ni Lucas. "Please, wag mo na akong samahan papunta sa kanya. Kabilin-bili na ni Clara. Hindi ako magsasama ng kahit na sino." "I know," sagot ni Janice sa kanya. "Pero hindi kita pwedeng pabayaan mag-isa dun. Tinawagan ko naman ang kasamahan at kaibigan ko para sa misyon na to." "Nagtawag ka ng ibang grupo?" "Gaya nga ng sabi ko sa iyo, Zoe. Matagal ko nang iniwan ang pagiging mafia. Kaya humingi ako ng tulong sa ibang mafia boss para dito. Wala kang ibang gagawin kundi ang makinig sa sasabihin ko." Anitong ibinigay ang isang earplug na waring invisible. "Isuot mo to sa tenga mo. Huwag na huwag mo itong tatanggalin. Ito ang makakatulong sa atin para hindi maputol ang communication natin sa isa't isa, okay?" "Hindi ba mas safe kung huwag na lang kayong makialam? Baka mapahamak si Lucas kapag..." "Zoe, sa palagay mo, bubuhayin ka ng babaeng yun? For sure, planado na ng babaeng yun kung paano kanya papaslangin. Kaya nga akong kinontak ni Lucas para makausap ka eh. Hindi man ito magsalita, alam kong humihingi ito ng tulong sa akin. At hindi ko papayagang may mangyari sa inyong masama." Giit ni Janice sa kanya. "Hindi pwedeng isa lang sa inyong ligtas. Kailangan, dalawa kayong maililigtas." "Hindi mahalaga sa akin kung pumanaw ako. Ang mahalaga, mailigtas si Lucas." "At sa palagay mo, hindi ikapapanaw ng kaibigan ko kapag may nangyari sa iyong masama?" Anito sa kanya. Hindi na siya nakipagtalo pa. Huminga siya ng malalim, saka bumaba na ng sasakyan. Isinuot niya ang earplug na ibinigay ni Janice sa kanya. Wala siyang takot na nararamdaman habang binabaybay ang street na ibinigay sa kanya ni Clara. Mula doon ay sumakay siya ng tricycle at nagpahatid sa address na ibinigay nito sa kanya. Mahigit kalahating oras rin ang naging biyahe bago siya nakarating sa isang bungalow type na bahay. Bago pa siya makarating sa loob, ay sinalubong na siya ng 4 na lalaki sa daan. Hinawakan ng 2 lalaki ang mga braso niya, habang ang isang lalaki ay itinutok ang armas sa kanyang likuran. Ang totoo ay hindi naman siya natatakot para sa kanyang buhay. Ang gusto lang niya ay matiyak ang kaligtasan ni Lucas. Natigilan siya sa may pinto ng mabungaran ng kanyang kinalakhang mga magulang. Mama? Papa?" Hindi makapaniwalang sabi niya. Buhay kayo?" Parang maiiyak na sabi niya sa mga ito. Maya-maya ay biglang lumabas mula sa kwarto si Clara. "Yes, buhay na buhay sila." Kaagad dumilim ang mukha niya. "Subukan mong saktan sila. Mananagot ka sa akin." Pero malakas lang na tumawa si Clara. "Talaga nga palang baliw ka, Zoe. Bakit ko naman sila sasaktan? They are my biological parents." Tumatawang sabi nito sa kanya. Natawa rin ang 2 matanda. Naguguluhan siya sa nangyayaring ito. Anong ibig mong sabihin?" Tanong niya habang pinaglipat niya ang tingin sa mga ito. "Gaya nga ng sabi ko, Zoe, mga magulang ko sila. Wala ka bang napapansing similarities sa amin ni Mama?" Napalunok siya. Ngayon lang nag-sink in sa kanya kung bakit pamilyar ang mukha nilang 2 tuwing humaharap siya sa salamin. Parang pinatandang Clara ang kanyang mama. Magkasabwat kayo?"
Hindi siya makapaniwalang sa loob ng mahabang panahon ay nagawang itago ng kanyang mga kinalakhang magulang ang tunay na kulay ng mga ito. Pero bakit? Dahil gusto naming makuha ang lahat ng iniwang kayamanan sa'yo ng ama mo. Ang kanyang papa. Kayamanan? Matagal ring panahon naming hinintay ang tamang pagkakataon, Zoe. Kahit sukang-suka na kami sa pagbumuka mo, tinitiis lang namin. Damn, literal ako nasusuka sa dati mong pagmumuka. Ramdam niya ang pangingilid ng luha. Nasasaktan siya dahil totoong lahat ng pagmamahal na ipinakita niya sa mga ito. Hindi ka ba nagtataka kung bakit halos suhulan na namin si Desmond para lang mapakasalan ka? Lahat ng yun ay nakaplano. Kahit yung pagpaslang sa'yo, halos kami rin ang nagbigay ng idea kay Desmond na gawin yon. Sinadya naming iparating sa kanya na siya ang magiging tagapagmana ng kumpanya sa oras na mawala ka. Sunod-sunod nang pumatak ang kanyang mga luha. Parang hindi niya mapaniwalaang magagawa ito ng mga umampun sa kanya. Napakagaling naman palang umarte ng mga ito para mapaniwala siya. O talaga lang bulag siya pagdating sa pagmamahal, kaya hindi niya napapansin ang mga senyales. Mga walang hiya kayo! Sigaw niya sa mga ito. Humahagulhol siya sa labis na sakit na nararamdaman. Maya-maya ay bigla siyang natigilan. Bakit nga ba niya pag-aaksayahan ng luha ang mga walang kwentang tao na gaya ng mga ito? Mabilis niyang pinunasan ang kanyang luha nang maisip si Lucas. Nasaan si Lucas? Pakawalan niyo siya! Wala akong pakialam sa kayamanan na sinasabi niyo. Pakawalan niyo si Lucas. Yun lang ang mahalaga sa akin. Pakakawalan ko siya. Kapalit ng buhay mo. Dinig niyang sabi ni Clara sa kanya. Hindi tayo pwedeng basta-basta na lamang sumugod sa area. Isang pagkakamali lang, maganganib ang buhay nila. Babala ni Janice sa mga kasamahan habang minomonitor ang naririnig na pag-uusap ng mga tao sa loob sa tulong ng earplug na ipinasuot niya kay Zoe. Malapit lang sila sa vicinity. May mga tauhan siyang naghihintay lang ng signal niya para pasukin ang kampo ng mga kalaban. Napapaligiran na rin nila ang kampo. Ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin niya matansya kung ilan talaga ang mga tauhan doon ni Clara. Naiinis pa siya dahil wala siyang paraan kung paano makakausap si Lucas. Napatuwid siya ng tayo nang marinig muli ang boses ni Zoe. Lucas! Damn! Bakit kailangan niyo pa siyang itali at ikulong dito sa kwarto sa kanan? Dinig niyang sabi nito. Alam niyang sinadya iyong sabihin ni Zoe para ipaalam sa kanya kung saan eksaktong nakapwesto si Lucas. Pakawalan niyo siya, please. Palayain niyo si Lucas kung gusto niyong pirmahan ko ang mga dokumento. Nakikiramdam lang siya. Sinenyasan niya ang isa sa mga tauhan niya na umikot sa likuran ng area, habang siya ay gumapang na rin para mas makalapit sa lugar. Anumang oras, papasukin niya ang lugar. Kailangan lang niyang masigurado ang kaligtasan ni na Zoe sa loob. Matamang tinitigan ni Lucas si Zoe. Gusto niyang sabihin dito na kaya niyang alagaan ang kanyang sarili at huwag itong mag-alala sa kanya. Alam niyang hindi sila pababayaan ni Janice. Akmang tatakbo si Zoe patungo sa kanya, ngunit mabilis itong napigilan ni Clara. Napaiwas siya ng tingin nang makitang sinampal ito ng dating asawa. Hindi niya kayang makita itong sinasaktan ni Clara. Subalit wala siyang magawa. Alam niyang mas lalong matitrigger si Clara kapag pinigilan niya ito. Kung hindi lang sana siya nakatali, ay malaya niyang mapoprotektahan si Zoe. Napatungo na lang siya habang naririnig ang mga sigaw ni Zoe sa tinatamong pananakit ng babae. Stop it! Sigaw niya nang hindi na siya nakatiis pa. Hindi niya akalaing sa likod ng itinatagong kagandahan ni Clara ay malademonyo pala talaga ang pag-uugali nito na madaling masilaw sa material na bagay. Kunwari pa itong pinoprotektahan lang nito ang samahan, na nagsakripisyo ito para sa samahan. Damn! Pera at kapangyarihan ang dahilan ng lahat ng to. Nanlilisik ang mga matang nilingon siya ni Clara. May magagawa ka ba, ha? Sige, ipagtanggol mong babaeng ito para tuluyan ko ng tatay mo. Sigaw nito sa kanya, saka tumawa ng malakas. Mamili ka, Lucas.
Ang babaeng ito or ang ama mo? Sino bang mas matimbang sa'yo? Sino bang gusto mong iligtas sa dalawa? Hindi siya makapagsalita dahil parehong mahalaga sa kanya ang dalawa. Palayain mo si Lucas, ako na lang ang saktan mo. Narinig niyang sabi ni Zoe sa mahinang boses. Nababaliw ka na ba ha? Gusto sana niyang sabihin dito, ngunit hindi na niya iyon nasabi pa dahil nakita niya itong unti-unti nang bumagsak. Zoe! Sigaw niya habang tinitingnan itong nakahandusay sa sahig. Hindi kita mapapatawad sa oras na may mangyari sa kanya. Nagbabantang sigaw niya kay Clara, ngunit baliwala lang yun sa babae. Sa halip ay tinawanan lang siya nito. Paniwalang paniwala si Lucas sa acting niya. Sa loob-loob ni Zoe habang nakahandusay sa sahig at nagpapanggap na walang malay. Ang totoo, ginawa lang niya yun para tigilan na ni Clara ang pananakit sa kanya. Alam niyang napapakinggan ni Janice ang lahat kung kaya't nagsalita siya ng palihim. 10 ang tauhan dito sa loob. Nakagapos si Lucas dito sa kwarto. Kailangan niyo siyang mailigtas dahil baliw ng mga tao dito. Nang maramdamang lumapit sa kanya si Clara, ay nagpanggap muli siyang walang malay. Pero mukhang hindi niya ito mabobola. Lumuhod ito at hinila ang kwelyo ng t-shirt niya. Akala mo mauuto mo ako ha? Hinila nito ang earplug sa tenga niya. Hindi ba sinabi ko nang wala kang isasamang kahit na sino? Ginagalit mo akong talaga? Bulyaw nito, saka kiniladkad siya palabas ng kwarto. Habang ang earplug ay tinapakan nito at sinira. Hindi mo ako mauutakan. Itinutok nito sa kanyang armas. Doon siya biglang nakaramdam ng takot, lalo pa at nakita niya ang nagbabagang mga mata ng babae. Alam niyang hindi ito basta nananakot lang. Clara, please, makukuha mo lahat ng kayamanang mamanahin ko. Basta palayain mo lang kaming dalawa ni Lucas. Kung gusto mo, lalayuan ko siya. Siguraduhin mo lang na walang mangyayaring masama sa kanya. Ganyan mo siya kamahal? Nito, tumango siya. Handa kong ibigay ang lahat para sa kanya. Alam ko mahal mo rin siya. Kaya please, wag na wag mo siyang sasaktan. Tiningnan siya nito ng matiim. Makakaasa kang hindi ko na kayo gagambalain. Yung sabi mong mamanahin ko sa ama ko, sa inyo na. Hindi ako maghahabol. Just make sure mabubuhay ng masaya at ligtas si Lucas. Kaya mo ba siyang bitawan? Kakayanin ko kahit na ano. Ganun ko siya kamahal. Hindi mo ako mabobola. Bigla ay sigaw nito sa kanya. Hinatak nito ang katawan niya at itinutok ang hawak na armas sa sentido niya, habang ang isang braso ay nasa leeg niya. Paglabas nila ng kwarto, hawak na ni Janice ang mga umampun sa kanya. Nakabulagta na rin ang mga tauhan ng mga ito. Mas lalong hinigpitan ni Clara ang pagkahawak sa kanya. Isang pagkakamali niyo lang. Lalagyan ko ng tiga ang noo ng babaeng ito. Pakiramdam ni Zoe ay si superwoman siya ng buong tapang niyang kinagat si Clara, dahilan para mabitiwan siya nito. Ngunit bago pa siya makatakbo palayo, ay nagpaputok na ito at tinamaan siya sa likuran. Hindi na niya namalayan pa ang mga sumunod na pangyayari. Ang tanging huling narinig niya ay ang malakas na sigaw ni Janice at ang sunod-sunod na pinakawalan nitong mga putok. Waring may komosyon na nagaganap sa buong kapaligiran, hanggang sa tuluyan na siyang mawala ng malay. Galit na inasinta ni Janice ang kamay ni Clara. Nabitiwan nito ang armas at muli itong pinatamaan sa balikat. Humandusay si Clara, ngunit pilit pa ring inaabot ang nalaglag na armas. Mabilis na iyong dadampot ng kanyang tauhan. Pansin niyang sumigaw ang mga magulang nito at akmang lalapitan ng babae. Ngunit napigilan na ito ng kanyang grupo. Tinakbo niya si Zoe at inutusan ng isa sa mga tauhan na tumawag ng helicopter para madala kaagad ito sa pinakamalapit na ospital. Mabilis rin niyang tinakbo ang kinaroroonan ni Lucas at tinanggal ang nakatali rito. What happened? Nag-aalalang tanong ng kaibigan. Ngunit bago pa niya ito masagot, ay mabilis na itong nakatakbo palabas. Inabutan ni Lucas na binubuhat ng kanyang mga tauhan ang dalawang magkamukhang babae. He's safe. Nakuha na siya ng mga tauhan mo at nasa safe house na. Balita ni Janice sa kanya. Ligtas na rin ang daddy mo.
Salamat sa tulong ni Janice. Sabi niya sa kaibigan na siyang naging abala sa pagsalba sa kanyang ama, habang naging busy naman siya sa pagdadala kay Zoe sa ospital. Ang kanyang mga tauhan naman ang bahala kay Clara at sa mga magulang nito. Sa Bustamante Hospital rin niya dinala ang mga ito. Ngunit hanggang ngayon ay hindi pa niya nasisilip ang mga ito, since halos hindi na siya umaalis sa tabi ni Zoe. Dahil magpahanggang ngayon ay hindi pa rin ito nagkakamalay. Minomonitor nilang mabuti ang puso nito. Sa awa ng Diyos ay hindi naman ito napuruhan. Masyado lang maraming nawalang dugo kay Zoe, kung kaya't kinailangan itong masalinan ng dugo. Maya-maya ay bumukas ang pinto at umiiyak na pumasok ang totoong ina ni Zoe. She'll be fine. Pagbibigay assurance niya kay Tita Isabel. Kasalanan kong lahat ng to. Hindi ko sana ipinagkatiwala si Zoe sa mag-asawang yon. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan ilihim sa akin ni Arturo ang totoo niyang pagkatao. Hindi siya nagsasalita, ngunit alam niyang may malalim na dahilan ng ama ni Zoe kung bakit inilihim ito ang tunay na identity sa asawa. Ang pagkakamali lang nito, mali ang mga taong mas pinili nitong pagkatiwalaan. Ngunit hindi na maibabalik pa ang mga nangyari na. Unti-unting nagmulat ng mga mata si Clara. Si Lucas, kaagad ang hinanap niya, ngunit sa halip na matagpuan ito, 4 na mga armadong lalaki ang nagbabantay sa kanya. Alam niyang wala na siyang kawalapas sa lahat ng mga atrasong nagawa nila ng kanyang mga magulang. Matagal na panahon ding itinago ng mga magulang niya ang pagkatao ni Zoe. Akala niya ay nagtagumpay sila sa kanilang mga plano. Ngunit sadya nga sigurong walang lihim na hindi nabubunyag. Pinagsisisihan niyang nagawa niyang ipagpalit si Lucas para sa kanyang ambisyon. Mahal niya ito, ngunit mas nangibabaw ang pangarap niya na maging pinakamataas na namumuno ng organisasyon. Pero nabigo siya. Bigo siyang makamit ang pinakamataas na posisyon. Bigo rin siyang muling maibalik ang pagmamahal at tiwala sa kanya ni Lucas. Wala na siyang babalikan pa. Hindi niya alam kung anong mukha pa ang maihaharap niya sa lahat pagkatapos niyang mabigo sa kanyang mga plano. Sa pagiging traidor ng pamilya nila sa ama ni Lucas, alam niyang ititiwalag na sila ng grupo at ang lahat ng benepisyo at proteksyon na tinatamasa nila noon ay mawawala ng lahat. Bakit nga ba naging padalos-dalos sila? Sana ipinagplanuhan nila ito ng husto para hindi ganito ang kinauwian ng mga pangyayari. Ito ang masaklap na katotohanan sa kanilang pagkabigo na maisakatuparan ng mga plano. Napahagulhol siya. Parang hindi niya kayang tanggapin ang kanyang pagkatalo. Pinilit niyang bumangon at napalingon siya sa bintana. Gusto ko lang makalanghap ng sariwang hangin. Pagsisinungaling niya sa nakabantay sa kanya. Tansya niya ay nasa 50th floor sila. Alam niyang kahit tumakas pa siya, ay mahahanap at mahahanap rin siya ng mga ito. Muli siyang napaiyak. Matagal rin niyang pinangarap na pamahalaan ng organisasyon. Nasa kamay na sana niya ang tagumpay kung hindi lang siya nagmadali. Pinahid na niya ang mga luha at bumalik na sa kama. Kung hindi ka lang rin mapapasakin, mas mabuti pang mawala ka na. Nanginginig sa galit na sigaw ni Desmond habang nakapulupot ang isang braso nito sa leeg ni Zoe. Hinding-hindi ka mapapakinggan ng iba. Bitiwan mo si Zoe, nakikiusap ako sa iyo. Sabi ni Lucas. Inilapag nito sa sahig ang hawak na armas at itinaas ang 2 kamay. Pakawalan mo siya, kapalit ang buhay ko. No, Lucas! Please, umalis ka na. Hayaan mo na lang akong mawala. Napangisi si Desmond. Talaga nga palang, masyado niyong mahal ang isa't isa para isakripisyo ang mga sarili niyong buhay alang-alang sa kaligtasan ng mahal niyo. Totoo naman kaya yung mga ipinapakita niyo? Nagmamahalan kami ni Lucas. Hindi kami gaya mo na mahilig sa palabas. Talaga lang kung sabay ko na lang kayong paslangin para magsama kayo sa impyerno. Anitong kinalabit ang gatilyo, ngunit bago pa siya nito matamaan, ay tinangka na itong sunggaban ni Lucas. Dahilan para dito ni Desmond iputok ang hawak na armas. Napasigaw siya na makita niyang duguan si Lucas habang unti-unting bumabagsak. Zoe! Narinig niya itong nagsalita. Unti-unti siyang nagmulat ng mga mata. Mukha kaagad ni Lucas ang nabungaran niya at wala itong sugat sa katawan.
Doon niya napagtantong nananaginip lamang siya. Mabuti naman at nagising ka na. 24 hours kang walang malay. Anito, napaluha siya nang maalala ang lahat ng nangyari. Masaya siyang makitang hindi nasaktan si Lucas at ligtas ito. Kaagad din siyang nilapitan ng ina. Umiiyak ito habang ginagagap ang kanyang kamay. Tuluyan na rin siyang napaiyak sa pinaghalo-halong emosyon habang isinasalaysay sa kanya ni Lucas ang mga sumunod na pangyayari pagkatapos siyang matamaan sa likuran ni Clara. Iimbestigahan na rin ng mga otoridad ang ginawa ng pamilya ni Clara sa ama mo. Nakikipag-cooperate na ang mga bansang kinabibilangan ng tatay mo para maparusahan ng mga magulang ni Clara sa ginawa ng mga itong pagpaslang sa ama mo. Anang nanay niya sa kahuminga ng malalim. Ngayon ay malinaw na sa akin ang lahat. Kaya pala, pilit ka nilang inilayo sa akin. Sayang at hindi ko na makikilala pa ang tunay kong ama. Pero kung nasan man siya ngayon, alam kong matatahimik na to dahil nabigyang hustisya na rin sa wakas ang pagpanaw nito. Aniya sa ina, saka bumaling kay Lucas. Anong mangyayari sa mag-asawang Mondragon? Tanong niya rito. Hindi na niya kayang tawaging mama at papa ang mga ito matapos niyang malaman kung anong ginawa ng mga ito sa biological father niya. Ngayon ay naiintindihan na niya kung bakit parang wala namang malasakit ang mga ito sa kanya. Ginamit lang pala siya ng mga ito para sa pansariling ambisyon. Sa ginawa ng mga ito sa ama niya, hinding-hindi na niya mapapatawad ang mga ito. Kung siya nga lamang ang masusunod, bitay ang gusto niyang maging sentensya ng dalawang yon. Maya-maya ay narinig niyang waring may nagkakagulo sa labas. Pumasok ang isang nurse at tinawag nito si Lucas. Dok, si Clara. Bakit? Anong nangyari? Takang tanong ni Lucas. Nasa tuktok po ng building ang pasyente at nagbabantang tatalon. Nagmamadali nang lumabas ng kwarto niya sa Lucas. Babangon na rin sana siya para mag-usisa. Ngunit pinigilan siya ng nurse na nagbabantay sa kanya, pati na rin ang kanyang ina. Hindi ka pa ba nagsasawang manood ng gulo? At gusto mo na naman yatang makigulo? Ayan nga at hindi ka pa magaling. Anito, hindi na siya kumibo pa. Ano naman bang drama ni Clara? Bakit ba hindi ito nauubusan ng mga drama sa buhay? Piko na talaga siya sa babaeng yon. Hindi na niya alam kung anong tumatakbo sa pag-iisip. Humahagulhol si Clara habang nakasilip sa ibaba. Alam niyang himala na lang kung mabubuhay pa siya pagkatapos niyang tumalon. Pero mas nanaisin pa niyang mawala kaysa harapin ang pagkatalo at kabiguan. Kung may isang bagay siyang gustong pagsisihan, yun ay ang hindi niya na-anticipate ang pakikipag-ugnayan ni Lucas sa iba pa nitong mga kaibigang nasa underground world. Pero maliban doon, lahat ng kanyang ginawa ay gagawing muli niya kung mabibigyan siya ng pagkakataon. But this time, mas magiging maingat at matalino na siya. Clara! Narinig niyang sigaw ni Lucas sa kanya. Nakangisi niya itong nilingon. Masaya ka na? Wala nang hahadlang sa pagmamahalan ninyong dalawa ni Zoe. Paano mo nagawang kalimutan yung pagmamahal ko sa iyo ha, Lucas? Nangako ka. Nangako kang mamahalin mo ako habang buhay. Pero sumira ka sa pangako mo. Ikaw ang sumira sa mga pangako mo, Clara. Ikaw ang nagtulak sa akin para kamuhian ka. Hindi ko kayo patatahimikin. Lalong-lalo ka na, Lucas. Hindi ka patatahimikin ng konsensya mo. Dahil ikaw ang pumaslang sa akin. Kayo ng babae mo. Pagkasabi niyon, ay walang takot siyang tumalon sa building. Clara! Narinig pa niyang sigaw nito, ngunit huli na ang lahat. Unti-unti na siyang bumubulusok pa ibaba. Pakiramdam ni Lucas ay unti-unting nanumbalik ang lahat ng mga masasayang alaala nila ni Clara habang nakikita niya itong bumubulusok pa ibaba. Kinamumuhian niya ito, pero ayaw naman niyang makita na nasa ganoong kalagayan lamang magwawakas ang buhay nito dahil minsan rin naman niya itong minahal ng totoo. Nagmamadali siyang tumakbo at sumakay ng elevator pa ibaba. Nandoon na sa lapag ang emergency team para saluhin sana si Clara. Ngunit sa lakas ng impact ng pagbagsak nito ay hindi na naisalba pa ang buhay nito. Dinala ito sa emergency room pero huli na ang lahat.
Ilang sandali rin siyang nakatitig dito. Maya-maya ay huminga siya ng malalim. Maluwag na sa kanyang puso na tanggapin ang lahat ng mga nangyari. Pinili ni Clara na sa ganitong paraan magwakas ang buhay nito. Nagbalik na siya sa kwarto ni Zoe at nakita niya ang panik sa mukha nito nang makita siya. Totoo bang wala na si Clara? Natumalo nito sa building? Tumango siya. Nakita niyang pumatak ang mga luha ni Zoe at napahagulhol. I'm sorry. Hindi siguro mangyayari to kung hindi dahil sa akin. Bakit sinisisi mo na naman ang sarili mo sa kasalanan ng ibang tao? Sita niya sa babae. Alam ko kasing masakit para sa iyong... Hindi na niya ito pinatapos ng pagsasalita at kaagad na hinagkan sa labi. Sa ngayon, walang ibang mahalaga sa kanya kundi ang matiyak ang kaligtasan ng buhay ni Zoe. Ang kailangan mong gawin, magpakalakas ka dahil hindi ko kakayanin kapag sa'yo may nangyaring masama. Tayo na ba ulit? Last time kasi na magkausap tayo, nakikipaghiwalay ka. Nagtatampong sabi nito sa kanya. Bahagya na lang siyang napangiti. Sa kabilang banda, ipinatong ni Lucas ang mga bulaklak sa ibabaw ng puntod ni Clara. Saka umusal ng maikling panalangin para dito. Wala na siyang nararamdamang anumang galit o hinanakit para dito. Tuluyan na niya itong napatawad sa lahat ng mga nagawa nito sa kanya. Naisip niyang kung hindi rin naman dahil dito, ay hindi niya makikilala si Zoe. And speaking of Zoe, lahat ng perang natanggap nito mula sa pamilya ng ama ay napagpasyahan nitong ilaan sa pagpapaaral sa lahat ng mga street children sa Pilipinas. Pinigyang parangal rin ito ng isang international group bilang pagkilala. Siya naman ay naghanda sa pagpopropose dito ng kasal. Talagang sa isang isla with matching white sand sa labas ng bansa niya, naisipang mag-propose. Nagulat pa si Zoe nang yayain niya ito sa tabi ng dagat at bigla na lamang lumuhod sa harapan nito. Ewan, akala niya ay todo na ang pagmamahal niya kay Clara. Ngunit may ito-todo pa pala dahil kahit na kailan ay hindi niya nararamdaman kay Clara ang ganitong klaseng kaligayahan na nararamdaman niya para dito. Kaya naman, hindi na nag-isip pa si Zoe nang mag-yes ito sa tanong niyang. Alam niya at sigurado siya, si Zoe na ang huling babaeng baka mamahalin niya. Parang hindi pa rin makapaniwala si Zoe habang pinagmamasdan ng engagement ring na suot niya. Ang laki ng diamond niyon, pero hindi naman yon na nakakapagpasaya sa kanya, kundi ang katotohanan, isang buwan na lamang ay magiging Mrs. Bustamante na siya. Sa hinaba-haba man ng prosesyon, sa simbahan pa rin ang tuloy. Never in her wildest dream na naisip niyang may isang lalaking ubod ng gwapo na magmamahal sa kanya ng tapat at handa siyang pakasalan ng buong puso at hindi lang napipilitan dahil sa yaman kagaya ni Desmond. Worth it naman ang lahat ng paghihirap na pinagdaanan niya kung ganito naman ang magiging ending ng love story niya. Here is your wedding gown. Ang ganda-ganda. Sabi ni Manda nang pumasok ito sa kanyang kwarto. Bit-bit ang kanyang trahe di boda na ito mismo ang nag-design. Nilingon niya ang babae na gaya niya ay nagniningning rin sa kasiyahan. Sa maikling panahon ng kanilang pagkakakilala ay hindi niya akalaing makakatagpo siya ng isang tunay na kaibigan. Sa katauhan ni Manda, nagpapasalamat siya sa lahat ng tulong na ibinibigay nito at sa genuine friendship na nararamdaman niya mula dito. Sabi pa nito sa kanya, mahirap humanap ng taong mapagkakatiwalaan sa panahon ngayon. Tumayo siya at inilapat sa tapat ng kanyang katawan ang wedding gown, saka humarap sa malaking salamin. Ang ganda. Sayang at hindi ko pwedeng isukat. Ang dami kasing mga pamahiin si mother eh. Okay lang yon. I think kasya naman sa katawan mo. Anito at tiningnan siya mula ulo hanggang paa. You'll be the prettiest bride. Namula ang mga pisngi niya. Hindi naman original yung ganda ko. Hindi kagaya mo. Nahihiyang sabi niya rito. Zoe, ayan ka na naman. From now on, tanggalin mo na sa isip mo ang ideyang yan. Ikaw na ang original na nagmamayari ng mukhang taglay mo. Para sa amin, ikaw ang original. Ngumiti siya rito. Sa bagay, kung tutuusin, sinong makapagsasabi na ang taglay niyang mukha ngayon ay hiniram lang niya?
Mukha naman talaga siyang original. Besides, wala na ang babaeng hiniraman niya ng mukhang ito. Ibig sabihin, wala na siyang pagsasaulian pa. Habang pinagmamasdan ng sarili sa harap ng salamin, ay nakaramdam siya ng pagkahilo. Para siyang maduduwal na ewan. Ilang araw na niya itong nararamdaman, pero hindi lang niya sinasabi kay Lucas dahil ayaw niya itong mag-alala. Pero this time ay siya na mismo ang nag-alala dahil halos tuwing umaga na siyang nagkakaganito. Nagmamadali siyang tumakbo sa loob ng banyo para dumuwal sa toilet bowl. Zoe, what's wrong? May sakit ka ba? Nag-aalalang tanong ni Manda. Tumayo siya at ipi-flush ang toilet saka naghugas ng mga kamay. Medyo nasusuka lang ako at nahihilo. Siguro sa sobrang excitement. Or baka buntis ka. Narinig niyang sabi nito na bahagya niyang ikinatigil. Hindi niya naisip ang posibilidad na yon. Baka nga buntis siya. Nagmamadali niyang hinanap ang pregnancy test kit sa drawer. Ilang sandali pa ay napasigaw na siya habang hawak ang resulta ng pregnancy test kit. Ano bang nangyayari sa iyo, Zoe? Nag-aalalang tanong ni Manda. Nagmamadali siyang lumabas ng banyo at ipinakita rito ang hawak niya. Oh my God! Buntis ka! Masayang bulalas nito, saka siya niyakap. I'm so happy for you. Paniguradong magdiriwang ng husto si Lucas. Napalabas siya ng kwarto at excited na pinuntahan si Lucas. Kainuman ito ngayon si Janice sa salas. Sweetheart! Naiiyak na bulalas niya habang hindi pa rin niya binibitawan ang test kit. Iniabot niya iyon kay Lucas. Buntis ako. Masayang balita niya rito. Kitang-kita niya ang pagka-shock sa mukha ni Lucas hanggang sa unti-unting gumuhit ang ngiti sa mga labi nito. Sa katuwang-tuwa siyang niyakap. Hindi mapigilan ni Lucas ang maluha habang pinapanood si Zoe na naglalakad sa aisle patungo sa may altar na kinaroroonan niya. Napakaganda nito sa suot nitong trahe de boda. Naramdaman niyang tinapik siya sa balikat ng tumatayong best man niya na si Nestor. Maswerte ka sa kanya. Masayang sabi nito. Sinang-ayunan niya ito. Samantala ang kaibigan niyang si Janice kasama ni Nanay Isabel ang naghatid kay Zoe sa altar. Niyakap siya ng mahigpit ni Janice saka iginiya si Zoe patungo sa kanya. Kagaya niya ay umiiyak rin si Zoe at alam niyang dala iyon ng labis na kaligayahan. Saka lately, mas naging emotional ito dahil sa pagdadalang tao nito. Ngayon pa lang ay excited na sila. Gabi-gabi na nga sila nag-iisip ng ipapangalan sa magiging anak nila. May ready na silang pangalan na panlalaki, pero mas maraming inihanda si Zoe na pangalan ng babae. Kahit naman anong maging kasarian ng magiging anak nila, ay okay lang sa kanila. As long as healthy ito. Napakuyom ang mga palad ni Desmond nang makarating sa kanya ang balitang ikakasal na sina Zoe at Lucas. Nalaman rin niyang mabilis na napawalang bisa ang kanilang kasal. In fact, null and void ang kasalang naganap sa kanila dahil napatunayan ng mga ito na pera lang ang dahilan kung bakit niya pinakasalan si Zoe. Lumabas rin sa investigasyon kung paano niya ito pinagtangkaang paslangin. Ngunit ang mas lalo niyang ikinagalit ay nang malaman niyang i-donate ni Zoe sa charity ang buong kumpanya, pati na rin ang lahat ng mga assets nito. Nabawi rin mula sa kanya ang mga perang ninakaw niya, pati ang kaliit-liitang bagay na naimpundar niya. Isa na siyang pulubi ngayon. Mas masahol pa nga dahil mukhang mahihirapan na siyang makalaya sa dami ng kasong nakasampa laban sa kanya. Niwala siyang mahinga ng tulong dahil pati si Sofia ay tinataguan na siya. Hindi na niya alam kung sino ang hihinga ng tulong. Yung taong inaasahan niya, wala na rin ngayon. Hindi niya alam kung anong tumakbo sa utak ni Clara at bigla na lang nitong tinapos ang buhay. Akala pa naman niya ay napakatapang nitong babae. Mas mahina pa pala ito sa kanya. Hinding-hindi siya magpapatiwakal kahit na anong mangyari. Kapag nagkaroon talaga ng pagkakataon ay tataka siya. Hindi siya matatahimik hanggang hindi niya nababawi ang lahat ng nawala sa kanya. Hindi ang isang Zoe ang makakapagpabagsak sa kanya. Mula sa malayo, ay natatanawa ni Sofia ang masayang nagaganap sa pagitan ni Lucas at Zoe. Hindi niya alam kung bakit palaging sineswerte si Zoe. Akalain mong nabigyan muli ng pagkakataon na maging masaya?
Samantalang heto ako. Hanggang ngayon ay umaasa siyang isang araw ay makakatagpo rin ng lalaking tunay na magmamahal sa kanya. Akala nga niya natagpuan na niya iyon sa katayuan ni Desmond. Pero ginamit lang din naman pala siya nito, kagaya ng ginawa nito kay Zoe. Kumusta na nga palang mokong na yon? Ewan ba niya kung bakit sa kabila ng ginawa nito sa kanya, may pagmamahal pa rin siyang nararamdaman para dito. Siguro ay matatagalan pa bago siya makapag-move on. Habang si Zoe ay maligayang maligaya ngayon. Heto ako. No money, no honey. Hanggang matapos ang event ay hindi pa rin nawawala ang ngiti sa mga labi ni Zoe. Hindi siya makapaniwalang Mrs. Bustamante na siya ngayon. Talagang nang magbukas ang langit at magpakawala ng blessings, siksik, liglig at umaapaw pa. Sinong mag-aakalang ganito kagwapo ang magmamahal sa kanya? Anong iningiti-ngiti mo dyan? Curious na tanong ni Lucas nang lapitan siya. Hinawakan nito ang magkabilang pisngi niya sa kahinagka ng kanyang noo. May energy ka pa ba para sa honeymoon natin? Pili yung tanong nito sa kanya. Aba, kailan ba ako nawala ng energy pagdating sa'yo? Ngingisi-ngisi namang sagot niya. Ikaw tong baka hindi mo kayanin. Ako pa ba? Sabi nitong kinuha ang kamay niya at dinala sa kasangga nitong gising na gising. Nag-init kaagad ang buong katawan niya. Simulan na nga natin at nang makarami. Tatawa-tawang sabi niya rito, saka hinila ito pahiga sa kama. Siya na rin ang pumaibabaw dito at nagtanggal ng suot nitong pantalon. Pinapanood lang siya ni Lucas, ngunit hindi maitago ang excitement sa mga mata nito. Can't wait to taste your vitamin D. Namungay ang mga matang sabi niya rito habang binabaybay ang suot nitong pang-ibaba. Makalipas ng ilang buwan, napasigaw si Zoe habang pilit na iniiri ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Naramdaman pa niyang hinawakan siya sa kamay ni Lucas para palakasin ang loob niya. Kahit masakit ay hindi niya pinagsisisihan ang naging desisyon. Alam niyang walang katumbas na kaligayahan na maging isang ina. At sa huling pagsigaw niya ay unti-unti na siyang nanghihina. Maya-maya ay narinig na niya ang iyak ng isang sanggol na itinabi ng doktor sa kanya. Mangiyak-ngiyak siya habang nakatingin sa anak. Nang tingnan niya si Lucas ay emosyonal din ito habang pinapanood silang mag-ina. Pero dahil nanghihina pa siya ay unti-unti na rin siyang nakatulog. Nang magising ay nalinisan na siya ng mga nurse. Nasa nursery room na rin ang baby niya. Maya-maya ay pumasok si Lucas. Kumusta ng pakiramdam mo? Tanong nito sa kanya. I'm okay, medyo pagod lang. Halos paanas lang na sagot niya rito. Si baby Zaira, gusto ko siyang makita. Maya-maya lang, dadalhin siya sa'yo ng nurse para ma-breastfeed mo. Siguro sa Wednesday pwede na tayong lumabas. Nito sa kanya. Malakas si baby Zaira. Sana sa'yo magmana ng magandang muka para hindi niya pagdaanan yung mga pinagdaanan ko nang bata pa ako. Ang hirap kayang maging pangit. Ngayon pa lang ay natatakot na siyang lokohin si baby Zaira ng mga lalaki. Ayaw niyang pagdaanan nito ang mga pinagdaanan niya bago niya nahanap ang tunay na pagmamahal. Zoe, para sa akin, ikaw ang pinakamagandang babaeng nakilala ko. Ngayon na lang siguro yon dahil taglay ko ng mukha ni Clara. Please stop mentioning her name, sweetheart. At kahit na ano pang maging mukha ni Zaira, tatanggapin at pakamamahalin natin siya ng buong puso. Nahinto ang pag-uusap nila nang ipasok na ng nurse si baby at ilagay sa kanyang tabi. Napaiyak siya nang matitigan ng kanilang baby. Ang ganda-ganda nitong bata, malayo sa mga naiisip niya. Hindi siya makapaniwalang nakapag-produce siya ng ganito kagandang bata. Sa tiyan ko ba talaga nanggaling to? Bakit sobrang ganda naman yata? Hindi makapaniwalang sabi niya habang pinapa-breastfeed ang kanyang anak. Kuhang-kuha niya ang mga mata mo. Yung shape lang siguro ng mukha ang nakuha sa akin. The rest, sa'yo na. Masayang bulalas niya. Hinaplos ni Lucas ang mukha niya, saka hinagkan siya sa noo. Thank you sa pagbibigay mo sa akin ng anak. Pangako, magiging isa ako mabuting asawa sa'yo at mabuting ama kay Zaira. Promise ko rin, pagsisilbihan ko kayong dalawa at aalagaan.
Siyempre pa, baka mamahalin habang buhay. Muli siya nitong hinagan. This time ay sa kanya ng labi. Kung hindi pa nila narinig na umiyak si Baby Zaira, ay baka hindi pa maghihiwalay ang kanilang mga labi. Baby, baka hindi magtagal, maging ate ka na. Pabirong sabi ni Lucas dito. Napatawa na lang siya sa birong iyon ng asawa. Lucas POV. Napagdesisyonan ni Lucas na umalis na sa grupo dahil ayaw niyang madamay ang kanyang pamilya pagdating ng araw. Malugod namang tinanggap ng kanyang ama ang naging desisyon niya. Nandito ito ngayon sa kanyang bagong biniling bahay para sa kanyang mag-ina. Isang mahigpit na yakap ang iginawad nito at tinapik pa siya sa balikat. Lucas anak, alam kong marami ako naging kasalanan sa iyo, pati na rin kay Zoe. Humihingi ako ng tawad sa lahat ng nagawa ko, sa lahat ng mga inilihim ko sa iyo, at sa pagkontrol sa puso mo. Masyado ako naging tapat sa organisasyon at hindi ko na nainisip ang kaligayahan mo. Pero this time anak, malaya ka nang gawin ang gusto mo at susuportahan kita sa lahat ng maging desisyon mo. Hindi siya kaagad nakasagot sa sinabi ng ama. Alam niyang malaki nga ang pagkukulang nito sa kanya. Pero hindi iyon basihan para hindi niya ito mapatawad. Wala na po akong sama ng loob sa inyo, Dad. Alam ko naman pong ginawa niyo lang lahat ng iyon para sa organisasyon at para sa akin. Pero hindi ibig sabihin ay hindi ko na kayo patatawarin. Kayo na lang po natitira kong pamilya. At gusto ko sana kalimutan na natin ang masasamang nangyari sa atin at magbukas tayo ng bagong yugto na masaya at may pagmamahalan. Pansin niyang nangingilid na ang luha ng kanyang ama, kaya muli niya itong niyakap. Nang matapos ay muli niya itong hinarap. Halika Dad, puntahan na natin ang apo mo. Aniya rito habang nakangiti na. Tumangulang ang matanda at sabay na silang pumasok sa kanilang silid ni Zoe. Kita niya kung gaano kasaya ang kanyang ama nang makita nito ang apo. Lumapit siya kay Zoe. Hinagan ito sa noo. I love you, sweetheart. Salamat at dumating kayo ni Baby Zaira. Binago niyo ang pananaw ko sa buhay. Ngumiti lang ito sa kanya at bumulong. Ako ang maswerte, Lucas, dahil hindi ka sumuko na ipaglaban ako. Mahal na mahal ko kayo ni Baby Zaira. Anito at humagkan sa kanyang labi. Sa takbo ng pamilya niya ngayon ay masasabi niyang masaya na siya at kontento na sa buhay. Malayo sa gulo at malayo sa kapahamakan. Dito na po nagtatapos ang Billionaire's Temporary Wife. Maraming salamat po sa lahat ng mga nag-abang at sumubaybay sa aking munting kwento. Sana po ay patuloy niyo pa ring suportahan ang aking paparating na bagong istorya. Maraming salamat po and keep safe everyone.